Bagyong Francisco humina na habang papalayo sa ating bansa. Tropical Storm Higos o Bagyong Gardo patuloy ang paglakas habang papalapit sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR, habang habagat naman ang nagdudulot ng malakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon. Alamin ang mga lugar na makakaranas ng tuloy-tuloy na pag-ulan at malalakas na pag-alon. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito nating update sa panahon. Kung bago ka lamang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw ng Huwebes, June 25, 2026 na po tayo. Patuloy nating binabantayan ang galaw ng Bagyong Francisco habang nananatiling aktibo ang hanging habagat na siyang pangunahing nagdadala ng mga malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Sa pinakahuling tala ng Pag-asa, ang sentro ng bagyo ay nasa layong 415 kilometers hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Humina na at nag-downgrade na lang ito sa severe tropical storm. Taglay pa rin ito ang lakas na hangin na umaabot sa 100 kilometers kada oras na may pagbugso na umaabot hanggang 125 kilometers kada oras. Kumikilos ito pahilagang silangan o north-northeastward sa bilis na 15 kilometers kada oras. Magandang balita ito dahil patuloy nang lumalayo ang bagyo sa kalupaan dito sa ating bansa at inaasahang tuluyan na itong lalabas sa ating Philippine Area of Responsibility mamayang hapon o kaya naman ngayong gabi. Bagamat humina na mula sa pagiging typhoon, nananatili pa rin itong isang malakas na severe tropical storm habang patuloy na tinatahak ang karagatan patungong Ryukyu Island at katimugang bahagi ng Japan. Mga kababayan, sa kasalukuyan, signal number 1 pa rin ang nakataas sa buong lalawigan ng Batanes. Posible pa rin ang malalakas na pagbugso ng hangin na maaring magdulot ng bahagyang pinsala sa mga magagaan na istruktura, pansamantalang kabuhayan at ilang pananim. Pinapayuhan ang mga residente sa Batanes na manatiling alerto lalo na sa mga baybaying lugar at matataas na bahagi ng lalawigan. Habagat ang mas malaking banta sa karamihan ng ating bansa sa ngayon. Bagamat papalayo na ang Bagyong Francisco, patuloy nitong pinalalakas ang hanging habagat. Ito ang dahilan kung bakit patuloy pa rin nakakaranas ng mga pag-ulan ang kanlurang bahagi ng Luzon. Ayon sa rainfall outlook na inilabas ng Pag-asa, ngayong araw inaasahang makakaranas ng 50 hanggang 100 mm na buhos ng ulan ang Zambales, Bataan, Occidental Mindoro. Bukas naman, June 26, patuloy pa rin makakaranas ng katamtamang hangin hanggang malakas na pag-ulan ang Zambales, Bataan, Occidental Mindoro. At sa darating na Sabado, June 27, posibleng maapektuhan ng kaparehong dami ng ulan ang Bataan. Mahalagang tandaan na mas mataas pa rin ang maaring maitalang ulan sa mga kabundukan at matataas na lugar. Dahil sa ilang araw nang nakakaranas ng pag-ulan, ang ilan sa mga lugar na ito at tumataas ang panganib ng flash flood o biglaang pagbaha, landslide o pagguho ng lupa at pag-apaw ng mga ilog at sapa. Kaya't pinapayuhan ang mga nakatirang malapit sa kabundukang ilog at mabababang lugar na maging handa sa anumang emergency. Malalakas na bugso ng hangin dahil sa habagat. Sa buong araw na ito, inaasahan pa rin ang malalakas hanggang gale force na bugso ng hangin sa malaking bahagi ng Luzon, partikular sa mga lugar na direktang nakaharap sa kanlurang baybayin. Sa araw ng Biyernes, maaari pang maranasan ang malalakas na bugso ng hangin sa lugar ng Batanes, Ilocos Region, Apayao, Cagayan, Isabela, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mindoro Provinces, Marinduque, Camarines Norte at Camarines Sur. Pinapayuhan ang mga may hinang bubong, billboard at iba pang magagaan na istruktura na tiyaking ligtas at matibay ang kanilang mga kagamitan. At isang babala sa mga mangisda at sa mga maliliit na bangka, patuloy pa ring maalon ang ilang karagatan sa hilagang bahagi ng ating bansa na umaabot sa 3.5 metro ang taas ng alon sa hilagang silangang baybayin ng Batanes. Dahil dito hindi pinapayuhan na pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat, lalo na ang mga bangkang dimotor at mga sasakyang walang sapat na kagamitan. Samantala, nasa pagitan naman ng 2 hanggang 2.5 metro ang taas ng alon sa ilang bahagi ng Babuyan Island, Ilocos Norte, Cagayan, Isabela, Aurora, Zambales, Pangasinan, Bataan at Batangas. Pinapayuhan din ang mga mangingisda na mag-ingat at makinig sa mga abiso ng Philippine Coast Guard at lokal na pamahalaan.
Mga kababayan, ano ang dapat abangan sa mga susunod na araw? Sa mga susunod na 24 oras, ang pangunahing dapat bantayan ay hindi ang direktang epekto ng Bagyong Francisco, kundi ang patuloy na pagpapalakas nito ng hanging habagat. Habang papalayo ang bagyo, posible pa rin magpatuloy ang mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon. Posible ring makaranas ng mga localized thunderstorms sa hapon at sa gabi. Iba pang bahagi ng bansa dahil sa umiiral na mainit at malinsangang panahon. Kaya't huwag basta maging kampante kahit maganda ang panahon sa umaga dahil maaari pa rin magkaroon ng biglang pagkulog, pagkidlat at malalakas na buhos ng ulan pagsapit rin ng hapon. Samantala, narito ang ikalawang bagyo na may international name na Tropical Storm Higos na kasalukuyang nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na patuloy na kumikilos papalapit sa loob ng PAR. Ayon sa pinakahuling datos, ang sentro ng Tropical Storm Higos o Bagyong Gardo ay namataan sa layong 1,750 kilometro silangan ng gitnang Luzon. Taglay nito ang lakas na hangin na umaabot na sa 75 kilometers kada oras, habang ang pagbugso nito ay umaabot hanggang 90 kilometers kada oras. Patuloy itong kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran o west-north-westward sa bilis na 20 kilometers kada oras. Mga kababayan, sa kasalukuyan nasa malayong bahagi pa ito ng karagatan at wala pang direktang epekto sa alimang bahagi ng ating bansa. Gayunpaman, patuloy itong binabantayan ng weather agencies dahil may posibilidad pa itong lumakas habang nasa bukas na karagatan sa kanlurang Pasipiko. Sa ngayon, hindi pa rin tiyak ang eksaktong magiging galaw nito sa mga susunod na araw, kaya mahalagang manatiling nakaantabay sa mga opisyal na updates. Narito naman ang lagay ng panahon sa malaking bahagi ng Luzon. Makakaranas ng maulap na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Western Visayas at natitirang bahagi ng Cagayan Valley, natitirang bahagi ng Central Luzon at natitirang bahagi ng Mimaropa. Ang mga pag-ulang ito ay bunsod pa rin ng hanging habagat na patuloy na humihigop ng maraming moisture mula sa karagatan. Kaya kahit hindi direktang tinatamaan ng bagyo ang bansa, maaari pa rin magkaroon ng malalakas na pagbuhos ng ulan lalo na sa hapon at gabi. Sa lugar naman ng Visayas at Mindanao, sa natitirang bahagi ng Visayas, inaasahan ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may posibilidad ng panakanakang pag-ulan at thunderstorm. Samantala sa Mindanao, localized thunderstorm naman ang pangunahing weather system na magdadala doon. Dahil dito, maaaring makaranas ng biglang malalakas na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, lalo sa tuwing hapon at gabi. At tumako na tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Isaiah 41 verse 10. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang mangamba sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan. Iingatan kita sa pamamagitan ng aking makapangyarihang kamay. Mga kababayan, sa gitna ng mga bagyo, pag-ulan at iba't ibang pagsubok ng buhay, naway manatili tayong matatag at magtiwala sa gabay at pag-iingat ng Panginoon. Maraming salamat sa iyong panonood at patuloy na pagtangkilik dito sa ating channel. Kung nagustuhan nyo at nakatulong ang balitang ito, please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa panahon. Salamat sa iyong patuloy na suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, mag-ianda, mag-iligtas, mag-alerto, ingat tayong lahat.